Hello po, magandang gabi, magandang araw, no? Kung nasan panig man tayo ng mundo. Sana po ay nasa maayos tayong kalagayan. Ayan. At salamat po pala sa mga nagpa-reading kanina. Salamat po sa inyo ha. Ma'am, yung na-delay yung reading kahapon, ayan, natuloy na kanina. Maraming maraming salamat po ha. At pasensya na po. Ayan, medyo okay na ang ating pakiramdam. Okay na po, no? Salamat po sa lahat ng mga nangumusta. Ayan, nagpahatid ng kanilang ang tawag dito, pangungamusta. Yan mga ma'am, okay na po tayo. Wala tayong nararamdamang hindi maganda. Ayan, naging okay na tayo ha. Okay po. Uy, ano ba ito? Tingnan natin. Uy, Ace of Cups. So, ito na naman yung 2 card lang ang ginamit natin na white tarot card. At itong ating deck of cards. Ayan. So, i-check natin mabuti ha. Kuha lang po tayo ng 4 spread cards. Okay. Ulit muna natin sila. Okay po. At nandito ang ating mga crystal. Ayan. Ginagamit ko sa pagre-reading. Nga pala po kung sinong gusto magpa-reading bukas, ano. Kaya lang medyo gabi na ako makakapag-start niyan, hapon. Pwede niyo po kayong magpa-reserve bukas. Kasi babalik tayo sa ating check-up. Kaya wala tayong pasok bukas ha. Ayan po. Hanggang gabi po ha. Mula hapon hanggang gabi. Ayan. Pwede po kayong magpa-book ng reading. Okay. So meron para tayo dito Knight of Wands. Ayan. And then meron tayong the Tower. Ace of Cups. Meron tayong Seven of Pentacles. Five of Swords. Ayan. Meron din tayong Three of Pentacles. And meron tayong Apathy card, which is the Four of Cups. And meron tayo ditong Eight of Wands. Okay po. Ito parang nagkaroon ng loss. Ayan pagkaubos ng pera, no? Pero ngayon, bumabangon muli. Kung sa'yo naman kayo, ha? Ayan po. Defeat. Nagkaroon din ng pagkatalo. Ayan, no? Maaring iniwan ang karelasyon nung wala na siya. Diba? Nung wala ka na maibigay, iniwan ka. Ayan, no? Tapos, ayan, humingi ka ng tulong. Maaring may tumulong sa'yo. Ayan po, para makabangon muli. Pero ito kasi may isang taong nagsisisi. Ayan ha. Kasi naman itong taong nagsisisi na ito, gagawa ng movement. Ayan po ha. Kaya merong Knight of Wands dun eh. So, naku, nasa sa inyo na po yan ha. Kung patutuloyin nyo itong taong gusto lang kayo nung pinakinabangan kayo ha. Tapos bigla kayong iniwan nung palapit na kayong lumubog. Okay po. Correct me if I'm wrong ha, pero meron pong mga taong ganyan at meron pong cases na ganyan po. Diba? Gusto lang kayo, ng mga panahong mapera kayo, ng mga panahong naibibigay niya yung gusto, ng mga panahong nasusuportahan niya, pati pamilya niya. O, diba? Pero ngayon, anong ginawa? Nung palang panahon na talagang bumagsak ka na, naubos ang kaperahan mo. Kasi ito defeat eh. Natalo ka. Ayan. Siguro sa mga financial na pagkatalo. Ayan. Tapos ngayon gusto ito, nagsisisi. May movement na gagawin. Gusto magbalik. Dahil nakikita, umaayos ka na naman. Naku. Ito pong mga taong ito ha. Hindi na po ito worth nakinikip. Siguro kahit gaano yung kumahal ng taong ito, no? Ayan. Naku. Hindi na po. Wag na po. Wag na po. Ako na nagsasabi sa inyo ha. Wag nyo na tong ibalik sa buhay nyo. Lalo na higit ngayon, nakakabangon ka na. Merong mga taong tumutulong sa'yo para umayos ka. Ayun po ha. Hindi po siya taong dapat ninyong, ang tawag dito, mahalin. Taong dapat ninyong pag-ubusan ng pansin. Ano. User, ang taong ito, manggagamit po ha. Kahit may pagsisisi, no? Nagsisisi, kahit magsisi siya, wala na eh.
Yung mga panahon na ano, dapang-dapa ka na po, kasi talo ka sa lahat. Pag siguro kung may negosyo ka, nalugi. Kung sa paghahanap buhay naman, natanggal ka sa trabaho ng mga panahon na yun. 'Di ba? Talagang hirap na hirap ka na. Sa kakaiiwan, sige nga po, sa akin yung ipaliwan. Ba't ako nagalit? Sige po, 'di ba? Mag-comment tayo diyan. Ako ang magtatanong sa inyo, dapat pa bang tanggapin yung ganitong tao magbabalik sa buhay ninyo? Kung mismong siya yung umiwan sa iyo sa panahon dapat na siya yung kasama ninyo. Okay po, kasi may gagawing movement to. Maaring nagsisisi. Sige, makita natin sa mukha ang pagsisisi. Pero hindi na siguro dapat. Ano to, kasama mo lang sa ginhawa, pero sa hirap, iwan ka. 'Di ba? Okay po. Sabagay, ang barahan naman, sinasabi sa inyo, kayo pa rin ang magdedesisyon. Ayan ha, baka meron mga iba rito, binabalikan na ng mga ex ninyo. Yung mga ex ninyong gagamit lang sa inyo ha. Naku, i-check nyo po yan kung sa inyo tong energy na to ha. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng comments ninyo, binabasa ko po yan, makuha ko lang yung energy ninyo. So, meron at meron po dito na merong energy na ganito. Okay, and then meron tayo dito Nine of Pentacles, talagang independent ka na ngayon, nakabawi ka na. Siguro yung nalugi mong negosyo, eto na, bumangon na, at ngayon kumikita na ulit, O, 'di ba? Sino mong gusto ng kamalasan ulit? Sige, tanggapin nyo. Ayan, tinakot ko kayo. 'Di ba? Sino gusto magmalas-malas ulit diyan? Sige, tanggapin nyo yan. Okay po? And then, meron tayong the star. Ayan. So, ayan po, meron ka ng, hope. Nag-healing ka na. Meron na rin renewal. And, yung faith mo ngayon, mas malakas. Kasi nga, ayos ka na, no? Bumangon ka na. Empowered ka na. O, diba? May pera ka na. Bumalik ka na sa dati. Sige. Ayan. Pabalikin nyo yan. So, kaya takot ko kayo. Di po ba? Marami kasi maapektuhan once po na binigyan nyo pa ng chance. See? Siya talaga yung taong nag-abandon sa inyo. No? Siya po yung kusang umalis. Ayan ha. This is Eight of Cups. Ayan. Na sobrang nakadulot ng sakit. Yung mga panahon na para kayo mababaliw. Kasi wala kang pera. Walang taong tumutulong sa iyo. Walang taong nagmamahal sa iyo. Pero pinilit mong binangon yung sarili mo. Sino may gawa? Kaya ka nakabangon. Di ba ikaw lang din? Di ba? And then, meron tayong King of Cups. Ayan, madrama ang taong ito. See? King of Cups. Ang taong yan ha. Na kung sino man ang gustong kumonekta sa inyo ulit. Super drama po. Gamitin na naman yung pagdadrama niya. Naku, kung kayo yung magpapadala, bahala na po kayo dyan. Wala na akong sagutin dyan. Labas na ang inyong mystic tarot dyan kung magpapadala po kayo sa drama ng taong ito. So, sabi ko na sa inyo, mabigat sa kasama sa buhay. Ang taong puro drama. Ayan po, puro negativity. Okay? So, ito, tignan naman natin yung para sa ilan ha. Ayan. Ito ay para sa ilan naman. Meron tayong the world. Ayan. Success and achievement. May travel na naman. Parang halos everyday travel, lumalabas. And then, yung iba naman, may fulfillment na. Ayan. Parang nakapagpatayo na ng bahay. Ayan. Fulfilled na. Yung iba naman nakagraduate na, Kumbaga, umpisa na ng kanilang journey sa paghahanap buhay. And then, yung iba naman, siguro retirement na. Ang saya, kung meron kang retirement plan. Ayan. Doon sa trabaho ko po ngayon, meron kami retirement plan. Ayan. So, sumali tayo. So, sabi ko nga, within 10 years, siguro, pag nag-retire ako, ay okay naman, magiging okay ako. Ayan. So, pinaplano rin nila yung aming future. So, hindi lahat ng kumpanya may ganun, pero pasalamat ako at napunta ako sa kumpanya ganyan. And then, meron tayong charity, giving and receiving. Kung ikaw raw ay taong mapagbigay, ayan, mas marami kang matatanggap na blessing. Oo nga naman. Diba? So, syempre, pipiliin pa rin natin yung ating pagbibigyan. Baka naman mamaya, niloloko na lang kayo niyan. Diba? Bigay naman kayo ng bigay. Inuuto kayo, diba? So, tignan pa rin po natin, ha?
O kaya naman tinitakot kayo, kaya kayo nagbibigay. So, tingnan po natin ha, kung talagang kailangan yan ng tao. Alamin, magtanong, ayan, magsaliksik po ha, bago tayo magbigay ng tulong. Hindi po masama, sinasabi ko na hindi masamang magbigay ng tulong, pero sa tama lang po. And then, meron tayo ditong Four of Pentacles, ayan. Holding on to people. Ayaw nyo pakawalan. Yung iba, possessive. Kahit hindi na mahal, gusto nandiyan lang sa tabi. Sino naman yan? Comment down below. Ayaw maiwanan. May taong ganun po ha. Kahit hindi na mahal, hindi niya pa binibitawan. Gusto niya nandiyan lang. Nakikita niya nasasaktan. Mga narcissist po yan. Mga possessive. Naku, kung kayo yun nandiyan sa relasyon na ganun, iwan nyo yan. Hindi nyo kailangan pakisamahan po yan. Wala lang ginawa ko, di kayo isaktan. Naku po. Kayo po kaya-kaya niyong buhayin ng sarili ninyo. Hindi kayo umaasa sa kanya na kailangan niyo pong umalis. And then, meron tayong Knight of Swords. Merong malaking oportunidad para sa iba. Seize the moment, sabi niya. Jump in. Kumbaga, i-grab ninyo. So, may mga malaking opportunity para sa iba ha. Promotion, pag-abroad, ayan. Business, ayan. O ano man yan ha. So, malaking opportunity daw po yan. Positive yan, hindi po negative. So, i-grab po natin ha. O ano man yung opportunity na paparating po para sa inyo. Kung kanino man ito, no? And then, apat card. Talagang meron nagsisisi, lumabas na naman siya. Regrets, ayan, gusto niya ng reunited, ayan. Depressed na din siya, ayan. Nostalgia, iniisip yung mga nakaraan. Kahit pa ibalik mo yan, wala na yun. Di po ba? Tapos na yun Kahit magsisi ka ngayon, wala na. Ang pagsisisi talaga, wala naman kasing pagsisisi sa unahan. Lagi po nasa huli yun, diba? Kahit magsisi ka, tapos na move on na lang. Di po ba? Mag-move on na lang at harapin ang bagong araw, And then, meron tayo dito for Five of Cups, ayan. Yung iba, may mawawala, Pwede mawawala ng gamit. Ayan. Meron din kayong heartbreak. Emotional instability. So, hindi magiging stable yung emosyon. Yung mga gamit po, ingatan. Baka maaaring may mawawala ng gamit. Baka may pupuntahan kayong lugar. Ayan. Ingatan po, ha. And then, meron tayo ditong Three of Pentacles. Ayan. Excuse lang po ha. Ayan. And then meron tayo ditong collaboration. Ayan, magiging success naman daw po kung meron kayong mga ka-meeting or meron kayong joint ventures. Ayan, magbubukas ng bagong negosyo, may kasosyo. Ayan, may pag-uusapan. Okay naman daw po ang kakalabasan ha. Magkakasundo kayo. Ayan. Para sa paglago, baka may bubuksan kayong business bago magpasko. Ayan. Ako nga, kung may oras pa, gusto ko pong magtinda ng puto bongbong tsaka bibingka. Di po ba? Kung talaga may oras pa talaga ako sa madaling araw. Kasi medyo malapit-lapit po ang simbahan dito sa amin. Isang tricycle lang. Magtutinda pa ako ng puto bongbong Kaya lang pumisa kasi, umaga na natatapos yung trabaho natin Kasi, syempre po, di ba, hanggang may opportunity, bakit hindi natin i-grab? And then, meron tayong the devil. Ayan po ha. The devil signifies addiction. Ayan. Pwedeng addicted ka sa isang tao, sa mga bagay, kung ano man to. Pwede rin substance. Ayan. Malakas ang kapit, sa'yo ng taong ito. Hindi mo maiwasan. Napapasunod ka niya. Okay po. So, kung sino man to ha. Kung nararamdaman nyo na parang minamanipulate kayo, iwanan nyo na po yan. Kayo na mismo po yung umiwas. Hindi siya makakabuti sa inyo. Okay po, manipulator. Ayan ha. Okay po. Pero ikaw naman, parang na-addict ka naman sa kanya. Paniwalang-paniwala ka. And then, meron tayong King of Wands. Some of you, makakakilala ng taong energetic. Ayan. Ano sabi rito? Family-oriented. Ayan. Passionate. Ay napaka-honest na tao. And proud, may pagkamayabang daw po. Diba? Meron ding negative and positive na ugali, Tapos, meron naman dito yung Four of Swords. Ayan. Yung iba makakaramdam ng feeling overwhelmed, Parang, tawag to, sobra-sobra.
Na-overwhelm ko sa mga pangyayari, no? Parang ganon, kung ano man yung pangyayaring darating na yan. Yung mga hindi mo inasahan. Okay po. And then yung iba naman, gusto lang ng rest. Ayan. Gusto lang ng tahimik muna. Ayaw muna na nagsasalita. Kumbaga gusto muna niya yung kanyang peace. Ayun. O, diba? Minsan kasi ganun tayo, no? Hindi naman lang po lahat babae. Meron din mga lalaki na pagkatapos ng isang gulo, ayaw muna nang makikipag-usap. Ayaw muna ng Gusto lang yung peace of mind ko. O, diba? So, ibigay po natin ha. Lalo na kung mayroong taong gusto ng katahimikan muna. And then, meron tayo sa Angel Temperance. Ayan, pagbabalanse. Inner calm. Oh, sabi dito, harmonious lang. Oh, ayan ha. Hahanap ng peace of mind. Sa una, tapos gusto yung lang, kalmado lang. Minsan kasi nakakapagod din po, di ba? Yung nasa isang relationship ko na parang napaka-toxic. O, di ba? Gusto mo minsan talagang umalis na at maging kalmado na lang. Kahit gaano pa kamahal ang isang tao, ha? And then, meron tayong Page of Cups. Ayan. Yung iba sa inyo may pagka-psychic, no? Kumbaga nakukutuban yung maaring susunod na mangyayari. Ayan, ha. Maaring nakikita nyo sa panaginip. Opo. Meron nakikita ninyo deja vu. Nangyari na, no? Tapos parang naulit-ulit. Ganun, ano? Meron kayo mga ganong senaryo kung sino man kayo yan. And then, meron ding mga bagong masasayang balita para sa ilan, ano? So, ayan po, ha? Kung sino yung malakas yung intuition niyan. Maaari ninyong buksan yan, ano? Mag-aral din kayo ng, pwede kayong mag-aral ng pagbubosa ng tarot. Kung talagang meron kayong, mababasa nyo ang isang pangyayari, no? Ganyan po. Or may paulit-ulit na senaryo na nangyayari. And then, a big decision making. Then, meron tayong Two of Swords. Ayan. So, difficult decision, sabi niya rito. Tapos, sabi niya, being torn between two relationship. Oh, so, ibig sabihin, meron dito sa inyo na merong dalawang karelasyon. So, naiipit ka ngayon. Oh, mapababae ito, mapalalaki ha. No gender specification. Pwede rin pong LGBTQ. Mahirap po ang mamangka sa dalawang ilog. Kaya binibigyan ng big decision making. So kayo po ang mag-iisip kung itutuloy nyo pa yan or bibitawan nyo yung isa ha. Ang mahirap at masakit nito kapag nalaman nila pareha, kayo yung bibitawan nila. O, di po ba? So hanggat maaga po ha, putulin na yung mga ganyang klase ng relasyon po. Okay? And then, meron tayo ditong Three of Cups, reunion. Ayan. So, meron talagang may magkikita muli. Ayan. Maaari kayong magkitang muli sa isang kasal. Ayan. Sa isang binyagan. Sabi, isang festivity or gathering. So, hindi mo inaasahan ng taong ito, ha. Pwede makita mo sa, ang tawag doon, fiesta. Ayan po, ha. O, kung saan man kayo maiimbitahan, ha. So magugulat ka, ikagugulat mo ang pagkikita niyo muli ng taong ito. Baka naman may utang sa inyo. Di po ba? Ay, ang ganda nun, masisigiluagan. Pero kung yung utang na kayo ay ganyan sinaktan sa puso, ayan, heartbreak, naku, talaga nga naman yun. Tapos magkikita kayo muli. Ano kaya masasabi mo sa kanya? Sige nga po, comment down below kung kayo ay magkikita muli ng taong iyon, na sobrang nakasakit sa inyo. Ano ang gusto nyo? Ano kaya masasabi mo sa kanya? That moment na magkita kayo ulit. Hello, love, goodbye. Or hello, love, again. Okay po. Ayan na naman tayo, puro kalokohan. Di po, okay? Ayan. Hindi, senaryo lang po ha, di ba? Nangyayari naman talaga sa totoong buhay. And then, meron tayo dito Six of Swords. Ayan. Yung iba talaga healing process na moving on, ayan, moving forward, ayan. Marami talaga ngayon gusto po yung kalmadong buhay na lang. Marami pong pumipili ha, sa totoo lang po. Maraming mga single ngayon na parang mas okay na sila being single. Ayaw na po nila ng yung magulo. Siguro kung may darating man, sige okay, kung wala, wala. Hindi na sila yung nagpipilit po ng relasyon. Okay po, and then meron tayong Ace of Swords. Ayan, new ideas, sabi rito. Tapos sabi niya, realizing the truth. So, ibig sabihin po, marirealize mo na kung ano yung dahilan, kung bakit nangyayari
yung mga bagay-bagay. O, di ba ganun naman? Sa una po, hindi natin makita yan eh. Bakit nangyari to? Puro tanong ka, bakit ganito? Bakit nangyayari yung ganon? But eventually po, sa paglipas ng panahon, ipapakita sa'yo ni Lord kung ano yung dahilan. Bakit niya ginawa yun para sa'yo. Okay, so doon sa nauna nating situation, iniiwan ng baraha sa inyong pagdesisyon kung pagbabalik ng taong yun ay patutuloyin ninyo. Pero yun po ang taong iyon na sumama lang sa inyo sa panahon na kayo ay nasa rurok ng tagumpay. Pero nung kayo nga po ay nadapa na, nung kayo po ay nawalan na, naubos na, ayun, biglang umi-exit sa buhay ninyo ha, at kung kaninong bruha sumama. Okay po, ayan naman ang ating bruha. Ayan so depende na po sa inyo kasi kung talaga namang mahal ninyo, kahit sabihin kong wag na, wala po akong magagawa ha. Kayo at kayo pa rin po yung magdedesisyon. Okay po. Ayan, commercial. Kung sino po ang may gusto ng ating mga evil eye, ayan ha, mag-message po kayo sa akin. Nandiyan na po ang link. Pwede niyo pong makita sa comment section po yung link. Ayan, mag-message po kayo para po makita ninyo ang ating mga merchandise po ha. Kaya libre naman po ang pagtatanong, hindi po ako masungit, lahat naman po ay aking ini-entertain. Ayan. And ito po yung isang klase. Ayan po, kung sino po ang may gusto. Yan, return to sender. Basta suot nyo yan. And then, meron tayong rose quartz para ang tawag doon, para sa pag-ibig. Ayan, para po ang pag-ibig ninyo ay umayos. Kung hindi man umayos ang pag-ibig, ang pakiramdam ninyo yung aayusin, para makatotally let go. Oh, 'di ba? Syempre ang ating citrine. Sabi ko nga wala nang kailangan patunayan ng citrine sa financial, okay na okay siya, And of course, ang ating combination of black tourmaline and tiger eye, ayan, para sa negativity and para po sa maging wise na ayan, ito ang ating pure na tiger eye, ayan, para sa clarity, para makita nyo yung tawag ito, intentions na hindi maganda, para yung mga taong lumalapit ba sa inyo, para malaman nyo yung mga intention nila. And then meron po tayo ng tawag dito, amethyst. Yan. So sa may mga gusto po ng ating bracelet ha, ang amethyst ay parang 3-in-1, love life, ayan, good health, good fortune, and syempre ang ating black tourmaline, ayan, with evil eye, turns negative energy into positive. May hinahanap po akong isa, yung aking rose quartz tourmaline, yun naman para sa mga omen, mga sumpa dyan. Hindi ko malaman kung saan inilapag. Ayan naman tayo. Tayo ay sinusumpong na naman ng ating katandaan. Hindi ko po malaman kung saan talaga na ilapag. Ayan po ha, kung nagugustuhan nyo ang ating reading, pa-like, pa-subscribe, pa-share, and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa ating mga bagong release ng mga videos po. Ayan, i-click nyo po yung link. Ako po yung makakausap ninyo kung gusto nyo ng private reading. Ayan, magpabook na kayo ngayon. Okay na okay tayo bukas, Friday po ha. Siguro after kung bumalik din sa doktor, sisimba lang tayo, tapos uwi na, Kasi Friday bukas, alam nyo naman yan, hindi tayo pwedeng Friday bukas na November 15. Ayan, so hindi tayo po pwedeng hindi pumunta Biyernes kasi. Okay po, ayan, salamat po sa lahat ng mga nakisama at nanood ng ating mga videos. Thank you so much po. Have a great Thursday. Bye-bye po sa inyong lahat.